a complete source of protein and many more benefits. And also yummy and super healthy, they call these superfoods. So if you haven't tried guys, this recipe must try. So una po, tinanggalan ko po muna ng mga balat itong mga hipon. Pati na rin po yung nasa likod na digestive tract and also known as the vein. This is a dark thin line that runs along the back of the shrimp. So inulit-ulit ko lang po ang procedure hanggang matanggalan ko lahat ng hipon, ng mga balat at pati na nga rin po yung nasa likod na bahagi na kulay itim. Kumbaga po sa isda, kapag naglilinis tayo ng isda ay tinatanggalan din po natin ng mga bituka at ng mga iba pang bahagi na hindi naman po kailangan kainin. So pagkatapos po ng mga ilang minuto ay natapos ko na rin po ito and then lulutuin ko lamang po ito sa tubig na may asin. Sorry po at hindi ko po pala na videohan ang paglalagay ng asin. Ito naman pong mga itlog ay minix ko lamang pong maigi. Pagkatapos ko pong mamix, nag-add lang po ako ng asin. Then minix ko lang po ulit para mag-combine pong maigi yung asin at mga itlog. Pagkatapos ko pong mamix maigi ay sinalang ko na po dito sa aking pag-iistiman. Pagkatapos naman po niyan ay tinanggal ko lamang po yung mga bula-bula at sinalin ko na po yung mga ulo ng hipon na aking pinakuluan. So, tinakpan ko lang po ng aluminum foil para hindi po pasukin ng water yung loob niya. After ko pong ma-check at nakita ko po na medyo okay na siya, nilagay ko na po dito yung mga hipon. So guys, after ko pong mailagay itong mga hipon ay ganito na po ang itsura niya. So, hahayaan ko lang po yan ma-steam hanggang maluto din po yung mga hipon. Napaka-healthy po niyan guys dahil napakayaman po talaga sa protina ng mga itlog. Pati na rin po ang mga hipon ay mayaman sa protina. Kaya naman po itong dalawa po na ito ay kahit hindi po tayo kumain ng karne ay pwedeng-pwede pong pamalit sa mga karne. At ang kagandahan po dyan ay ginawa ko nga pong steam. Imbis po na pirituhin ko dahil po ang mga pirito ay nagkukos ng inflammation. Kaya naman po ang steam po ay isa sa paraan para makakain din po tayo ng masarap na itlog. So bukod po sa boiled egg, ito din po ang isa pang pamamaraan na ginagawa ko. Sa isang lalagyan po, minix ko lang po ang toyo at honey. Pero pwede ka rin pong gumamit ng iba pang pangpalasa na pwede mong ilagay dyan sa ibabaw at pwede rin pong wala na. Optional lamang po yung ganito pero kung gusto mo po ng mas masarap ay lagyan mo po ng pampalasa sa ibabaw. So naglagay na rin po ako dyan ng spring onions. So ready na po ang napakasarap at napaka-healthy at napakayaman sa protina na steam egg with prawns. Magbigay na rin po ako ng ilang-ilang benefits ng itlog. Ang itlog po bukod po sa mayaman sa protina ay meron din po itong source ng collagen. At sinusuportahan din po nito na mapabuti ang ating heart health. May tulong din po ito sa ating mga mata. Magbigay na rin po ako ng ilang-ilang benefits ng mga hipon. Ang hipon po ay kagaya din po ng itlog na mayaman din po sa protina. Kaya naman po hindi lang po tayo sa karne, sa isda at sa itlog makakakuha ng protina, pati na rin po sa hipon. At mayaman din po ito sa calcium at meron din po itong vitamin B12 na kailangan ng ating katawan. At ang hipon po ay mababa sa saturated fats, which make it heart healthy. Pero mataas po sa kolesterol ang mga hipon. Kaya po hinay-hinay lang din po sa pagkain, yung sapat lang po at tama kagaya po ng nilagay ko, konti lang po ang sinahog kong hipon. Kahit ano naman pong pagkain, kailangan lang po natin kumain ng sapat at tama, wag pong sobrang dami dahil kapag po sumobra din ang ating kinakain, hindi po natin mababalance ang ating healthy diet. Kaya kailangan po meron tayong mga balance na healthy diet. Kaya po dapat kumain tayo ng sapat pero mas marami po ang dapat na mga gulay at prutas. Dahil ang mga gulay at prutas po ay mas mayaman sa vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. Sa ganung paraan po ay mas papapalakas natin ang ating mga katawan at makakaiwas po tayo sa napakaraming iba't ibang uri ng mga sakit. What I mean po is more vegetable instead po na kumain tayo na mas maraming carbohydrates. Then, samahan na rin po natin ang iba't iba pang pagkain na hindi nagkakos ng inflammation para mabalance
i-balance po natin ang ating mga kinakain at sa ganung paraan po makukumpleto po natin ang mga vitamins and minerals na kailangan ng ating mga katawan. Guys, nakailang tikim na po ako. Ang sarap po talaga at gustong gusto ko po ang ganitong recipe. So sana po ay nagustuhan mo ang recipe ko for today at sana rin po ay may natutunan ka. So always remember po, eat enough and nutritious food to always be in good health at samahan mo na rin po ng dahan-dahang exercise.